Papasukin ko ang mga kuwebang hindi pa nararating ng tao. Mga kuwebang nalubog sa ilalim ng tubig. Samahan niyo akong tuklasin ang underwater caves. Sa ibang bansa, unti-unti nang nakikilala ang pagtuklas ng mga underwater cave. Katulad ng underwater cave sa Mexico kung saan natuklasan ang ilang fossils ng mga hayop. Ayon sa mga eksperto, maaaring dati itong ecosystem sa lupa na nalubog sa tubig milyong-daang taon na ang nakakaraan. Ang mga stalactite at stalagmite formations naman sa mga underwater cave, nagsasabi rin na dati ay nakaangat ito sa tubig kaya't nabuo ang mga hugis nito. Sa ating bansa, nagsisimula na rin ang ganitong klaseng eksplorasyon. At mapalad ako dahil isa ako sa mga unang taong makakasulyap ng kapaligirang nagtatago ng maraming kwento. Para maihanda ang sarili ko sa bagong mundong papasukin, dumaan muna ako sa biyak na bato. May mga kuweba na kung minsan dinadaluyan ng tubig, gaya na ito nakikita natin ngayon. Minsan mahina lang, gradual na agos lang. Pero minsan rumaragasa ang tubig na dumadaan dito. Mababa man tingnan yung tubig na dumadaloy dito sa Paniki Cave, huwag tayong babasta-basta. Dahil pag bumubuhos naman na malakas na ulan, tulad na nangyari nung Undoy, etong bato sa tabi ko, halos natabunan na ng tubig. Ito yung sinasabi kong parang lagoon na namumuo dito. Kita nyo naman, napaka-calm. Hindi mo ma-imagine na kapag lumalakas yung ulan, umaabot daw yung tubig hanggang sa kisame. Pero ngayon, kita nyo, kalmadong-kalmado, relaxing. Misteryoso ang mga kuweba. Sa ibabaw o ilalim man ng tubig. Laging may bagong natutuklasan. Dito sa biyak na bato, natagpuan ng 2 bagong species ng hayop noong isang taon. Ang limestone frog at Luzon karst gecko. Nakakapanabik isipin kung anong buhay ang aming maaaring matagpuan sa mga kuwebang ilang milyon taong nang nasa ilalim ng tubig. Karaniwang mga cenote o sinkhole lang ang palatandaan ng isang underwater cave. Ang sinkhole ay isang malaking butas sa lupa na konektado sa maraming passages o channels sa ilalim nito. Ang mga channels na ito ang siya namang tinatawag ngayong underwater caves. Matatagpuan ang sinkholes sa mga lugar na maraming limestone tulad ng Pilipinas. Dahil masikip, madilim, at puno ng tubig ang kuweba, hindi biro ang pasukin ito. Matapang itong tinatangkang pasukin sa ngalan ng eksplorasyon at pag-aaral. Dahil delikado ang pagpasok sa underwater caves, walang puwang ang pagkakamali. Kaya kailangan na maigting na paghahanda at mga kasamang eksperto. Kailangan din ng training para rito. At sa Cebu, nakatakda akong pasukin ang una kong underwater cave. Sila ang mga kasama ko at maniniguro ng aming kaligtasan. Isa sa mga expertise nito ang cave diving. Katunayan, nanggaling na siya sa iba't ibang parte ng mundo para magtuklas ng mga underwater cave. After a little bit of years of teaching recreational diving, I found that there's another world out there which is technical diving, right? And once I started doing technical diving, I fell in love with it, right? Because of all the possibilities and all the things I could learn. Katulad ni Tom, si Poby ay isa ring cave diver. Bukod sa cave diving, magaling din siyang underwater photographer at videographer. I've experienced photographer and videographer for 11 years. So I won the grand prize for Korean underwater photo contest in 2003 and 4.
So Pobi, tell us about the HD camera. Yeah, this is the mirrorless camera. Okay. So no mirror inside. Uh-huh. That's why the quality is very good. Okay, and it's small. Yeah, even small, yeah, very good quality. Dahil hindi biro ang lugar na aming papasukin, kinailangan ko ng refresher course mula sa aking long-time instructor. Matagal na kami magkakilala nito. We go way back, probably good 10, 11 years already. Over the line? Siya nagturo talaga sa akin simula't simula ng diving. Okay. Primary tayo of up. And then I'll negotiate first. Thomas an instructor, Yes, sobrang let's ano go yan, up. Okay. strict yan. Kumbaga, kailangan, you have to do this. Walang shortcut sa kanya. I mean, I've been diving with him for so many years. Importante ito para makagawa kami ng mapa ng underwater cave para malaman kung saan papunta ang mga lagusan at ang daan pabalik. Simula pa lang ito ng mga kailangan kong tandaan pagpasok ng kuweba. Madali ko na-absorb yung tinuro niya. Alam ko na rin yung style ng pagturo niya. So it was easy for me to absorb yung mga bagay na kailangan ko malaman when it comes to cave diving. After nun, we had to do some skills, familiarization with the equipment, and then yung kumbaga yung actual cave exploration. Matapos ang aming preparasyon, handa na kami. Ang aming destinasyon, ang Pawod Spring sa Barangay Agus, Mactan. Yung isa sa una namin ginawa sa loob ng cave was yung training dun sa bungad. Cave diving, hindi siya basta-basta eh. There are certain skills that you have to learn in order to do it. Hindi lang naman yan parang open water na pwede ka mag-intro. Dahil maraming pwedeng mangyari sa loob ng kuweba. Hindi siya pang beginner or hindi siya basta-basta. They had to teach me yung mga important skills na kakailanganin ko sa loob ng kuweba. Either kung may emergency man or yung basic knowledge lang ng mga cave diver para at least alam ko handa ako should anything go wrong. Habang papalapit kami sa bukana, parang papasok kami sa kakaibang mundo. Paliit ng paliit ang mga lagusan. Unti-unti nang dumidilim ang kapaligiran. Mga bulalang na lumalabas sa aming bibig ang naririnig namin. Pagdating namin sa loob, isa-isa nang pinatay ang mga ilaw na dala namin. Sa sobrang dilim, ang pulang ilaw lang ng kamera sa helmet ko ang nakikita.